Munich, Germany, may isang matandang lalaki na kakalabas lang ng CR. Pero ang totoo, isa palang matinik na assassin ang nasa likod ng matandang mukha. Dahil ang totoong matanda na may-ari ng mukha ay pinatay na ng hired killer. Kinagabihan, pumasok ang assassin sa isang opisina kung saan nagtatrabaho bilang janitor ang pinatay niyang matandang lalaki. Dahil nasa loob pala ang kanyang unang target. Habang naghahanda siya ng kanyang baril, nakita siya ng secretary kaya ito ang una niyang pinatay. Kasunod nito ay pinagbabaril na niya sa opisina ang kanyang target na si Elias Fest. Sinadya niyang hindi ito tamaan kaya nakalabas ang negosyante sa opisina at tumakbo pababa ng hagdan. Hinabol ito ng assassin at binaril ang dalawang paa ni Elias. Nang barilin niya ulit ang lalaki, sinadya niyang hindi ito tamaan sa ulo. Dahil ang totoong target ng hitman ay ang ama ng negosyante na si Manfred Fest. Maya-maya ay tumakbo na siya sa balcony ng building at nagtapon ng smoke grenade sa baba. Dito na siya bumaba gamit ang tali, saka mabilis na tumakas. Pagka-uwi ng assassin sa hideout niya, nagtanggal agad ito ng maskara. Dito na makikita ang totoong mukha ng assassin na si Jackal. Nang sumunod na araw, nag-assemble ng customized long-range rifle ang lalaki para kay Manfred. Dahil isa palang malakas na politician ang ama ni Elias, sinadya niyang hindi patayin ang anak nito para dumalaw dito si Manfred. At ito na yung pagkakataong may sigawan ni Jackal ang mission. Ilang saglit lang ay tiningnan niya ang entrance ng hospital. Habang pinag-aralan niya ang mga gwardya sa buong paligid, inadjust muna niya ang scope ng kanyang baril. Paglipas ng ilang oras, dumating na ang politician. At pagkapasok nito sa pinto ng hospital, binaril agad ito ni Jackal sa ulo. Mabilis na nagligpit ang assassin. At bago ito lumabas ng unit, naglagay muna ito ng bomba sa ilalim ng kama. Habang palabas na siya ng parking, pinalagpas muna niya ang mga pulis saka siya nag-exit. Maya-maya ay pumasok siya sa isang basement parking at nagpalit ng kotse. Iniwan niya ang unang sasakyan pero tinaniman na niya ito ng bomba. At nang makarating na ang SWAT team sa apartment, sumabog na ang bomba at ganon din ang kotseng iniwan niya sa basement. Nang malaman ng MI6 ang nangyaring assassination sa politician, pinagkatiwala ng agency sa isa nilang magaling na agent na si Bianca ang buong investigasyon sa kaso. Dito namangha ang agent nang malaman na lagpas sa 3,800 meters ang layo ng sniper sa target. Na ayon sa babae, nasa 3,540 lang ang world record ng agency. Kaya pagdating sa meeting tungkol sa kaso, sinabi ni Bianca na isang customized rifle ang ginamit ng assassin na siguradong gawa umano ng tanyag na Irish gunsmith. Nakilalang magaling gumawa ng mga long-range sniper rifle. Dahil dito, nag-request ang babae na isama niya sa kanyang team ang isang Irish informant. Sa kabilang banda, nakatanggap ng panibagong kontrata si Jackal sa halagang $10 million. Ang kanyang target ay isang IT billionaire na nagngangalang Yuli. Kasunod nito ay nakipagkita siya kay Zina, ang liaison officer ng kanyang mga employer. Dito niya nalaman na may dinevelop umanong software ang billionaire na tinatawag na River para ma-expose kung paano mas lalong yumayaman ang mga mayayaman sa buong mundo. Dahil dito, nagdemand siya na gawing $100 million ang reward sa kontrata. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Zina, umuwi na muna si Jackal sa bahay niya sa Spain kung saan nag-aantay ang kanyang mag-ina. Kinabukasan, nalaman niya na kinancel ng client ang fund transfer sa kanyang account. At kasama rin itong kinansela ang kontrata. Dito napaisip si Jackal kung ano ang nangyari kaya nag-request siya ng detalye sa bangko kung saan galing ang kinanselang fund transfer. Kasunod nito ay nagdesisyon siyang bumalik ng Germany para personal na asikasuhin ang problema sa kontrata. Dismayado ang asawa niyang si Nuria nang magpaalam siyang babalik na naman siya ng Munich. Pero wala rin itong nagawa dahil related umano ito sa kanyang trabaho. Maya-maya lang ay hinatid siya ng cab iyak sa airport. Ngunit nang makaalis na si Nuria, sumakay ng taxi si Jackal at pumunta sa bangko para kunin sa safety vault ang kanyang pekeng passport. Pero ang hindi alam ng assassin nakita pala siya ng kanyang asawa at inakala nitong may ibang babae si Jackal. Pagdating niya sa Munich, nakipagkita agad siya kay Zina. Dito na niya nalaman na hinold pala ng partner ng client ang bayad sa kanya para sa bagong kontrata.
Babayaran daw muna siya ng advance na 20 million at ang balanse ay kung mapatay niya umano ang target bago nito ilabas sa publiko ang na-develop na software. Nang araw ding iyon, nalaman na ni Jackal kung saan nanggaling ang fund transfer para sa kanyang account. Dito niya nalaman na isa si Elias sa board ng kumpanya kaya nagduda siya na ang negosyante din ang nagutos na patayin ang sarili nitong ama. Samantala, unti-unting nakagawa ng profile si Bianca sa assassin habang pinapanood ang mga videos nito. Nasa 40s pa umano ang edad ng lalaki, right-handed, dati umanong membro ng military at exceptional ang sniping skills. Para umano mahanap nila ang katauhan ng hitman. Hinalungkat niya ang records ng isang military academy para hanapin ang match ng mga nakuha niyang impormasyon. Kasunod nito ay nakatanggap siya ng detalye sa informant na nasa Belarus ang Irish gunsmith kaya pinuntahan agad ito ng team ni Bianca. Ngunit ang hindi alam ng mga agent, natunugan na pala ng Irish ang pagdating nila kaya tumakas na ito saka nag-iwan ng bomba sa hideout. Palpak at nasaktan pa sila sa operasyon. Kaya pagbalik ng agent sa opisina, binalaan siya ng kanyang superior na posibleng may spy umano sa team niya. Kasunod nito ay nalaman din niya na regular ang pag-uusap ng assassin at ng gunsmith. Balik sa Munich, umattend muna sa funeral service ni Manfred si Jackal. Pinatay nito ang driver ng negosyante at pumalit siya dito. Nang kumprontahin niya si Elias sa bayad sa huling mission, nagalit pala ito sa kanya dahil sa pagbaril niya sa mga paa nito. Hindi rin natuwa ang assassin sa ginawa ng negosyante kaya pinatay niya ito. Habang akay ng metro si Jackal, nakita niya sa CCTV na nalaman na ng asawa niya at pamilya nito ang sekretong kwarto kung saan nakatago ang mga gamit niya bilang isang hired killer. Dahil dito, tinawagan niya si Nuria at pinapapunta niya ng Paris ang cab-iyak para makipag-usap. Nang sumunod na araw, dumating na sa hotel si Nuria. Dito inamin ni Jackal sa asawa na matagal na niyang tinago dito ang totoong trabaho niya. Na-involve umano siya sa sindikato ng malalaking kumpanya, na ang mga nakitang kagamitan niya sa secret room ay mga kailanganin niya sa kanyang trabaho. Pinaniwala niya ang asawa na huling mission na umano niya ito at magsasama na silang muli. Sa kabilang banda, nagpatuloy pa rin ang paghahanap ni Bianca ng clue sa katauhan ng assassin. Pinuntahan ng babae ang isang shooting instructor kung saan nalaman niya dito na may dati siyang sundalo na kayang tumira ng 4 na kilometro ang layo sa target. Ngunit patay na umano ang sundalong ito, 10 taon na ang nakalipas. Para makasiguro, tinawagan agad ni Bianca ang assistant na i-verify ang impormasyon ito kung totoong patay na ang sniper na sinasabi ng instructor. Kasunod nito ay nag-umpisa ng magtrabaho ni Jackal sa bago niyang kontrata. Pumunta siya sa venue kung saan ipre-present ng kanyang target ang software. Dumaan siya sa security at inassess ang buong concert hall. Ilang saglit lang ay pumasok siya sa technical room. Binuksan niya ang retractable panel kung saan makikita niya ang stage sa baba. Ininspeksyon niya at dito siya nakita ng magandang pwesto. Ngunit biglang bumukas ang mga panel na muntik na niyang ikahulog. Buti na lang nakahawak siya sa isang cable at nakaakyat pabalik ngunit nahulog naman ang kanyang cellphone. Pagbalik sa lobby, kinausap niya ang isang guard para tulungan siyang hanapin ang nahulog na phone sa concert hall. Binola-bola niya ang lalaki para hindi siya mahalata bakit napunta sa hall ang kanyang telepono. Nang makabalik na sa hotel si Jackal, naabutan niya si Zina sa loob ng unit. Pinagsabihan siya nito na hindi umano natuwa ang mga employer sa kanyang pagpatay kay Elias. Ayaw umano ng mga billionaire ang mga surpresang pag-atake sa mga kabaro nila. Dagdag ng babae na i-discuss niya umano kay Stock. Ang Irish gunsmith ang gagamitin niyang baril sa mission. Kaya ng sumunod na araw, lumipad ng Budapest si Jackal kung saan kasalukuyang nagtatago ang Irish. Dito pinag-usapan nilang dalawa na kailangang plastic ang gagamitin niyang baril para hindi ma-detect ng security scanner at nakatago ito sa susuotin niyang orthopedic boots. Habang inaantay nila ang mga parts ng rifle na niluluto ng machine, kinumusta ni Jackal ang injury ni Stock. Tinamaan pala ito noong na-encounter ang mga agents ng MI6. Nang matapos na ang mga parts, inassemble agad ito ni Jackal. Bitbit ang isang watermelon, pumunta siya sa back-iring bahagi ng hideout ni Stock na isang open field. At dito niya kinalibrate ang nabuong rifle. Maya-maya lang ay tagumpay na naayos ni Jackal ang scope ng rifle.
Saka siya pinaalalahanan ng Irish na hanggang 8 bala lang ang kayang i-accommodate ng baril, na wala na itong silbi paglagpas na sa limit. Ang hindi alam ng dalawa, natunton na rin pala ng team ni Bianca ang kinaroroonan ni Stock. Dahil sa kapatid nitong naaresto ng MI6 agents. Dahil dito, mabilis na tinawagan ni Jackal ang Irish ngunit huli na ang lahat, nasa paligid na ang mga agents at kalaunan ay nahuli rin ng mga ito si Stock. Nang mag-umpisa na silang i-interrogate ang gunsmith, binaril ni Jackal ang Irish para hindi na ito makapagsalita sa mga nalalaman nito. Ngunit natunton ng mga agents ang kinaroroonan niya kaya mabilis siyang tumakas sakay ng kabayo. Nasundan pa rin siya ng mga ito kaya tumalon siya sa ilog. Natakasan niya ang team ng babae hanggang sa makarating siya sa isang kamalig. Balak na sana ni Jackal na dito na muna magpahinga ngunit natagpuan siya ng may-ari ng farm. Nawalan siya ng malay nang paluin siya nito ng baril sa ulo. Pero kinabukasan, ginamit ng assassin ang skills niya kaya napatay niya ang farmer. Naiwan ang kapatid nitong lalaki na nagmakaawa na huwag patayin. Kaya hinostage ito ni Jackal at nagpahatid sa syudad. Habang nasa biyahe, tinawagan niya ang asawa na dalhin sa hotel ang ilang mga gamit niya para sa kanyang mission. Pagdating nila sa city, naawa ang assassin sa kapatid ng farmer kaya binuhay niya ito sa kondisyong hindi magsusumbong sa mga pulis. Ilang oras ang lumipas, nasa hotel na si Nuria nang dumating si Jackal. Dito pinakita ng assassin paano siya mag-transform para sa kanyang trabaho. Kaya napanganga si Nuria habang pinapanood ang asawa na naging isang matandang lalaki. Bago sila naghiwalay sa airport, sinabihan ni Jackal ang asawa na baka hindi na siya makakauwi pagkatapos ng misyong ito. Maya-maya lang ay nagulat ang assassin na makakasabay pala niya sa eroplano si Bianca at ang isa pang MI6 agent. Dahil malapit sa kanya naupo ang babae, nakikinig siya sa usapan ng dalawa. Dito niya nalaman na alam na pala ng mga ito na si Yuli ang sunod niyang target. Pagdating ni Jackal sa Estonia, nag-check-in agad siya sa isang hotel. Saka tinanggal ang kanyang maskara. Ilang minuto ang lumipas, kinatok siya ng 2 pulis para ipaalam na may nakawang nangyayari sa hotel. Dahil dito, tinawagan ng assassin ang nakilalang security guard sa venue para makipag-inuman dito. Pero ang totoo gusto lang lumipat ni Jackal ng matutuluyan dahil sa mga pulis na nakakita sa kanya sa hotel. Nang sumunod na araw, nagpunta ng library ang assassin para i-research ang blueprint ng concert hall kung saan ay la-launch ni Yuli ang kanyang program. Nagkita sila ni Zina dito kaya sinabihan niya ang babae na nakasunod na sa kanya ang MI6 agents. Dala-dala ang blueprint sa unit ng guard. Nagkunwaring architect si Jackal para hindi siya pagdudahan ng lalaki. Natuwa ito sa kanya dahil malaking proyekto umano ito. Dahilan para i-tour siya ng lalaki sa buong concert hall habang wala pang event. Nang makakita ng pagkakataon ng assassin, ginamit niya ang access card ng security guard para makapasok sa technical room at makahanap ng magandang pwesto para sa gagawing trabaho. Kasunod nito ay nagpaalam na siya sa bagong kaibigan na kailangan na niyang umalis sa apartment ng lalaki. Pero ang totoo, lumipat lang siya ng ibang hotel. Kinagabihan, pumasok na sa venue ang assassin, suot niya ang kanyang disguise na orthopedic boots kung saan nakatago ang kanyang rifle. Bumili muna siya ng pagkain at inumin saka pumasok sa ventilation para mag-antay ng tamang oras ng event ni Yuli. Dumating na ang araw ng presentation. Nagsidatingan na ang mga guest at kasama dito ang team ni Bianca. Paparating na din sa venue ang target ni Jackal. Matapos ang ilang oras na pag-aantay, inintroduce na ng host ang target ng assassin. Dito na lumabas si Jackal sa pinagtataguan. At tahimik na pinatay ang nakitang guard, kasama pa ang isang technician. Pamwesto na si Jackal sa itaas at inantay ang paglabas ni Yuli. Ngunit nang tirahin na sana niya ang billionaire, may isang gunman ang bumaril galing sa may likuran dahilan para hindi niya matamaan ang target. Dahil dito, nagsuspecha si Bianca na 2 ang shooter. Kasunod nito ay mabilis na humalo si Jackal sa nagpanik na mga guest palabas ng venue. Nakita pala siya ng kaibigang guard kaya hinabol siya nito. Ngunit para walang witness, pinatay din niya ang lalaki sa katuluyang tumakas. At paglipas ng ilang minuto, natagpuan din ng mga pulis ang pinagtataguan niya sa venue. Samantala, nakita ni Nuria sa balita ang mukha ng asawa kaya tinawagan ito ng babae. Dito nangako si Jackal na babalik din siya pag natapos na niya ang trabahong ito.
At huwag na umano itong mag-alala dahil malulusutan din niya ang mga pulis. Balik sa MI6 office, wala nang ibang clue si Bianca kaya nag-request na siya na kailangan nilang makita ang file ni Alex, ang magaling na sniper na namatay na 10 taon ang nakalipas. Ngunit classified ang files nito kaya ginamit pa ng kanilang chief na si Isabel ang connection nito sa Ministry of Defense para mabuksan ang buong file ng nasabing sniper. Nang makita na ni Bianca ang files ni Alex, wala rin silang makitang connection nito sa kasalukuyang kaso nila kay Jackal. Dito nila nalaman ang totoong nangyari kay Alex, na isa palang army sniper ang sundalo at ang mission ng unit nila ay i-assassinate ang leader ng Taliban. Tagumpay ang mission kaya binigyan sila ng vacation leave sa Cyprus, kung saan nakatanggap sila ng offer na maging mercenaries. Tinanggap nila ang trabaho at successful ang una nilang mission. Ngunit dahil nasa serbisyo pa sila, nahirapan silang tanggapin ang illegal na pagkakitaan. Pagbalik nila sa trabaho, dito nagdesisyon si Jackal na mas pinipili nitong tumanggap ng malaking pera kaysa maging sundalo lang. Penik niya ang kanilang ambush at tinapos ang kanyang squad liban sa kanyang partner. At sabay na silang lumayo para magbagong buhay. Ngunit alam pala ng commander ang buong katotohanan kaya ito ngayon ang kwento ng lalaki kay Bianca. Nang mag-report ang agent sa chief niyang si Isabel, nagdesisyon na itong itigil na ang investigasyon kay Jackal dahil isa na umano itong ghost at ngayon ay hired killer. Ayaw na umano nitong masayang ang kanilang oras at mga resources sa paghahanap ng taong wala ng identity. Sa kabilang banda, sinabi na rin ni Jackal kay Nuria na isa siyang assassin, na binabayaran siya ng malaking halaga para pumatay ng tao. Halos hindi makapaniwala ang babae sa narinig. Pero nangako ulit ang lalaki na huling trabaho na umano niya ito at magpakalayo na silang mag-anak. Maya-maya lang ay dumating ang kapatid na lalaki ni Nuria. Nagkaproblema pala ito sa isang notorious na gangster kaya nagsumbong ito kay Jackal. Dahil dito kinausap ng assassin ang bayaw na tutulungan niya ito. Kaya nag-arrange sila ng meeting para kausapin ang gangster. Ngunit ang hindi nito alam, isa rin palang notorious na hitman ang kanyang bayaw. Habang nag-aantay sila kay Jackal sa restaurant sa may tabing dagat, bigla na lang natamba ang gangster. Wala silang kaalam-alam na tinire ito ng assassin ilang kilometro ang layo. Nang makita ito ni Bianca sa news, nagduda siya sa pangyayaring ito. Kasunod nito ay pumunta ng Croatia si Jackal para tapusin ang mission na i-eliminate ang IT billionaire. Nagrenta ng pribadong bangka ang assassin at pamwesto ilang kilometro ang layo sa rest house ng target. At para walang testigo sa gagawin, pinatay niya ang operator ng bangka. Nang mga sandaling iyon, nasa tabing dagat na si Yuli para sa regular swimming nito. Ngunit dahil sa alon, hindi niya matsyempuhan ang target. Dahil nakita sa drone ng security ang bangkang sinakyan niya, nagpadala ang mga ito ng jet ski ngunit, binaril lang ito ni Jackal. Saka inactivate ang electronic warfare machine para mawala ang signal ng drone. Maya-maya ay anabangan na niya ang paglangoy ng target sa dagat. Nang makakita na siya ng tiyempo, dito na niya ito binaril. Tagumpay niyang tinamaan si Yuli sa tubig. Kasunod nito ay mabilis na siyang tumakas. Ngunit nasundan siya ng mga tauhan ng billionaire. Hanggang habulin na rin siya ng mga pulis. Pero natakasan niya ito nang pumasok siya sa maliit na eskinita at mabilis nang lumayo sa lugar. Pero nadisgrasya din siya pagdating sa kurbada dahil sa isang batang naglalaro sa gitna ng daan. Tinulungan siya ng isang truck driver pero tinutukan niya ito ng baril at kinarnap ang truck. Pagdating sa liblib na lugar, sinunog niya ang truck at hinulag sa bangin. Isa palang camping site ang hininto ang kakahuyan kaya nakita niya dito ang matandang mag-asawa. Nagsinungaling siya sa mga ito na biktima siya sa hold-up. Naniwala naman ang mag-asawa kaya pinasakay siya para madala sa hospital, pero nagbago ang isip niya na mas gusto niyang magpahatid sa border. Ngunit naisip ni Jackal na mas mahalata sila kaya wala na rin siyang choice kundi patayin na din ang mag-asawa. Napaiyak siya nang tawagan si Nuria dahil wala naman siyang plano na patayin ang dalawang matanda. Sinabi na rin niya sa asawa na tapos na ang kanyang mission. Ilang saglit ang lumipas, pinasabog ni Jackal ang sasakyan gamit ang improvised na bomba at nagumpisa na siyang maglakbay papuntang London. Sa kabilang banda, nag-request si Bianca kay Isabel na payag ang pumunta ng Spain para imbestigahan ang assassination ni Yuli at ang gangster dahil parehas lang umano ang paraan ng pagpatay sa dalawa.
Ngunit ayaw nang ipagpatuloy ng chief ang kaso dahil nagiging personal na umano ito kay Bianca. Pero nagmatigas ang agent kaya tinanggal ito sa trabaho ni Isabel. Kasunod nito ay nasurpresa si Isabel sa pagbisita ng Ministry of Foreign Affairs sa opisina niya. Inutusan pala ito ng mga employer ni Jackal na ipagpatuloy ang paghahanap sa assassin at patayin ito. Saka isunod na i-eliminate ang babaeng agent. Kinagabihan, pinuntahan ng chief si Bianca sa apartment nito para sabihan na ituloy ang mission na paghahanap kay Jackal pero kailangang walang ibang nakakaalam nito. Nang sumunod na araw, lumipad agad ang team ng agent sa Spain. Sinerveillance agad nila ang bahay ng assassin. Pagsapit ng gabi, nakita nila ang mag-ina ng hitman na sumakay ng taxi. At maya-maya lang ay dumating na din si Jackal. Ngunit wala na siyang inabutan sa bahay. Biglang tumunog ang telepono niya at si Zena ang nasa kabilang linya. Binalaan siyang pinapaligpit na umano sila ng kanilang mga employer. Dahil dito naghanda na rin si Jackal sa pag-alis ngunit dumating pala sa bahay niya ang lasing na bayaw kaya ito ang nakabarilan ng mga agents. Lumabas na din siya sa kanyang secret room at nakipagbarilan sa mga agents. Nang si Bianca na lang ang natira, gusto nito ng impormasyon sa kanyang mga employer kapalit ang pagkikita nila ng kanyang mag-ina. Ngunit hindi siya interesado sa deal ng agent kaya pinatay niya ito. Mabilis na pumunta ng airport si Jackal at tinatawagan si Nuria habang bumabiyahe. Pero ang hindi niya alam, tinapon pala ng asawa ang telepono nito sa basurahan. Dahil distracted sa pagmamaneho, may bumangga sa sasakyan ng assassin. Balik sa London, kinausap ni Isabel si Osita ang supervisor ni Bianca. Sinabihan niya ang lalaki tungkol sa promotion niya pero sagot nitong nalulungkot ito sa nangyari sa mga agents. Dito pinanindigan ni Isabel na hindi umano sumunod ang babaeng agent sa utos niyang itigil na ang paghahabol kay Jackal. Kaya wala na umano silang magawa sa pagkasawi nito. Ngunit pagbalik ng lalaki sa opisina nito, binasa niya ulit ang mensahe ni Bianca bago ito umalis papuntang Spain. Pero napabuntong hininga na lang ang supervisor at binura ang message ng agent. Samantala, sa isang syudad sa Europe, nagkita si Zena at Jackal. Ngayon ay pareho na sila ng kalaban, hindi na sila binayaran sa 100 million, gusto pa silang ipapatay. Pero nangako si Jackal na uunahin muna niyang ayusin ang kanyang pamilya bago sila gagawa ng bagong hakbang.